na tag-ulan na, dapat po nagsimula na po tayo mag-imbak ng mga canned goods para po kung sakaling magkaroon ng dilubyo, meron tayong makakain. Pati magtabi po dapat tayo ng mga chargeable na radyo para makibalita sa mga nangyayari sa paligid natin. Una-una, dapat yung mga buburo natin na butas, dapat asikasuhin na natin ng maaga. So, tapalan na natin yun para in case na umulan man, hindi kaya papasukin yung bahay natin. Tapos yung mga kanal, linisin na kagad yung mga estero, magkaroon ng declogging, yung mga residente at mga barangay, yung gano'n. Usually, declogging ng mga estero natin, importante yan para iwas baha. Tapos makaiwas na rin sa sakit yung mga miyembro ng pamilya natin. At nagbabalik po tayo sa Oplan Tag-Ulan na PTV Special Forum. Kasi balikan natin si GM. Tanungin naman natin kung ano na ba yung estado ng relokasyon na nireport nga lang nitong nakaraang 2 linggo ng MMDA kasama ang DPWH at DILG. Yes, Gio, ganito na ho yung nagagawa namin. Unang-una, yung 3 secretaries na ano po identify na yung 8 major riverways na kailangan ng alisin ang ating po mga informal settlers. Masabi ko na lang, ito po ay ang Pasig River, San Juan River, Tullahan River, Maricaban, Damanggahan Floodway, Tripa de Gallina, Estero de Apog, at saka yung Estero de Maypaho. Nag-umpisa na po kaming magkaroon ng ground validation dyan sa Manggahan Floodway. Ako mismo ang pumupunta doon with the team. So, inintroduce po namin ngayon yung biometric. So, natatag na po natin itong ating po mga informal settlers na nandyan po sa mga riverways na nasabi ko. Natapos na ako doon, and then we will have to go to the other river. Ito nga po ay sinasabing San Juan River is the next one. 20,000 informal settler families po ang dapat maialis by the end of this year. So, kailangan po mabilis-mabilis ang aming trabaho ng DPWH at ang DILG. And there are some, kumbaga sa maibibigay na pansamantala para sa ating informal settlers na pwedeng maialis muna sila. Gusto ko nga sana ang mag-discuss niya ng ating USEC from the DILG. But there are there are 3 options that are being given. Yung iba pong mga LGUs, meron na ho silang mga paglilipatan. So, kung ma-identify na natin all the informal settler families, isa-isa na po natin silang maiaalis. Maililikas pala. The word is maililikas. Opo, ang relokasyon nila ay in-city rin po o ibang This is a combination of on-site, in-city, or outside of Metro Manila. Marami na po yan. And since katuwang po ang PWH dyan sa ginagawa ng relocation, paki-explain po sa atin, Director Tambal, kung ano po ang role ng DPWH dito sa evacuation nga ng ating mga, o relocation ng ating mga kababayan sa mga waterways. Actually, ma'am, ang aming role dito, nasa civil work site kami. May mga improvements kaming gagawin just in case maklear na yung mga kuwan yan, yung mga ISF. Tapos ayusin natin, i-improve natin yung slow protection yan para delivery smooth ang flow ng water. Saka iwa-widen, yung magkakaroon tayo na desilting. Marami kaming improvements na gagawin. Nasa civil work site kami. Okay, at makakasama natin ngayon si USEC Francisco Fernandez mula po sa DILG at to my understanding, siya po ang direktang umaasikaso ng relokasyon ng mga kasama natin dito sa mga floodways. Sir, magandang gabi po. Sir, simulan natin. Ilan na po ba ang na-relocate out of the 20,000 na identified natin dito sa mga flood areas po na ito? Ilan ang na-relocate po natin? Well, we haven't really started full blast. But since the beginning of the been a number of people who have been relocated by various City of Manila, PRRC, and the rest. So from Manila, we have around 350 who have already been relocated. Here in Quezon City, around 800, and then but this is parang what has happened
already sa ganun. Yusek, maganda po kasi talaga yung relocation Yes. dahil nga hindi nga po yan safe sa ating mga kababayan at pandagdag pa po yan sa baha. Pero in any relocation po, ang nangyayari po kasi kadalasan ay bumabalik po ang ating mga informal settlers dun sa pinag-alisan sa kanila. Ano po ang plano ng ating pamahalaan para hindi na po sila bumalik dito sa mga pinaglipat o pinaglikasan po nila? Yes, we have tried to learn the lessons from the past. The past is, we come up with a relocation site, distant relocation site, 30, 40, 50 kilometers away, and we dump people there. It doesn't work because for the poor, housing is not just a house. For the poor, housing is access to livelihood. So what the President is doing now is parang it is his goal, it is his desire that before the term, all the people in danger areas will be relocated. It's not healthy for them to stay in this area. It is not safe for them, so he wants them relocated. But he wants them relocated according to the 4 criteria. Criteria number 1, the houses there must be safe. Second, the houses must be decent, better than what they have. Now we're talking of 22 square meter, loftable. Third, and this is very important, it must be affordable for people. And then number 4 is accessible sa livelihood. So this is the goal of the President to do that. The 100,000 in danger areas, 60,000 of which are staying in waterways, 40,000 in other areas. That is his goal, to have them all relocated according to the 4 criteria before the end of his term. Medyo anong realistic assessment niya sa timetable ng end of the year, sir? Well, we have been delayed, but we aim and we're very optimistic that we can get 20,000 within this year. The delay was because this is a new paradigm, the one I was discussing. So it's not easy, especially if you do people's participation. We ask them, they are not just garbage to be thrown away. Parang we ask them, take a look sites. Like the way you and I, when we buy a home, we go around and find out, di ba? And if you go off-site in Gaya-Gaya and so on, the cost is this. If you go to Smoky Mountain, medium rise, the cost is this. And then the best is we are asking them to organize themselves and do the people's planning and implementation of this program. And then government will be the one to support them. Rather, di ba, parang this is a slow process, but we are now gaining the momentum. We're going to hit, we're now talking with San Juan, and we hope to do that before the end of August. The 4,000 families in San Juan River will all relocate in a just, humane, and friendly manner. We're very optimistic to do that, and then we will hit Tuliahan River. We're already talking to people, and so far we're not getting any opposition. So that will be August, September, and then the other 8 rivers before the end of this year. So we're very optimistic we can hit 20,000 families before the end of the year. At patungkol pa rin naman dun sa mga search and rescue operations, gusto ko pong tanungin si Major Garcia. Ano po ang mga equipment ng ating pamahalaan pagdating po dito? Kasi alam po natin, lagi po nagsasabi na po ng mga boats na pang-rescue. Sapat po ba ang ating mga equipment pagdating dito? Recently, ang NDRRMC ay nagbigay ng mga rubber boats sa iba't ibang LGUs and ibang mga units ng Armed Forces of the Philippines. Ang depende kasi sa type of disaster, meron tayong tinatawag na urban search and rescue na gamit natin mga heavy equipment na pang-construction na po pwedeng magbutas ng mga buildings. Meron tayong tinatawag na WASAR, yung Water Search and Rescue, at saka MOSAR, yung Mountain Operation Search and Rescue. Ang Armed Forces naman, hindi natin sinasabi na kumpleto tayo, pero doon sa equipment na needs natin ay nandyan naman. No? Hindi natin maaring tapatan yung mga equipment na galing sa mga first world countries, but our armed forces and other rescue units are prepared, no, to do what they are meant for. Ang kailangan lang talaga natin dito is yung magkaroon tayo ng preparedness hindi lamang sa mga government agencies, kundi para sa mga tao. Kasi ang disaster, hindi natin pwedeng iwasan. We can only mitigate the effects. No? Hindi natin pwedeng sabihin sa bagyo, huwag kang pupunta. No? Ang flood, din natin utusan. Pero pwede nating utusan ang sarili natin na kapag bumabagyo na,
pag-prepare na tayo, kaya pag bumabaha na, utusan natin sarili natin na umalis na tayo rito para wala tayong i-rescue. No? Ang kahandaan ng armed forces ay masusukat kapag merong rescue na ginagawa, ngunit sana hindi darating yung pagkakataon na yun, nagagamitin natin yung ating mga sundalo, ay mga rescue workers, at yung mga equipment na yun para mag-rescue ng mga tao na nasalanta ng anumang kalamidad. Tinignan natin, Cathy, yung equipment na mayroon ang gobyerno. Tanungin natin si Sir Mon, kasi naglabas ang Project NOAA na meron daw survival kit, so to speak, na dapat hawak ang bawat mamamayan. Could you talk about the contents, sir, at para saan itong mga ito? Salamat, Gio. Wala lang akong dala ng sample. But basically, kasama po ang Project NOAA kasi ang mandante niya is to look at the most advanced techniques, and technology available, pamamaraan, mga inobasyon na makabago, para naman upang makaangkop tayo dito sa mga challenge ng pabago-bagong parang disaster. Ang isa naming sa larangan ng paghahanda, kailangan ng mga bawat mamamayan paghahanda. Ang isang nailabas namin na suhestyon ay magkaroon ng disaster kits. Ang bawat isa, ano ba laman ito? Kasi marami na rin sa merkado, yung mga radyo na ito rechargeable, even mga flashlight, even mga pananggalang sa ulan. But ang punto dito, hindi naman ito kailangan maging expensive, hindi naman kailangan, but kailangan lamang bawat isa may consciousness na kailangan meron tayong paghahanda na sa tuwing sasapit itong ganitong mga panahon ay meron tayong mahuhugot na sa ating pangangailangan, like a radio. Very simple po ang radio. Meron na itong radyo na kapag iniikot niyo yung nagcha-charge ng sarili, hindi na meron siyang na-charge ng ang kanyang sarili itong mga radio na ito. So titingnan din natin paano pa ito mas mapoproduce for local para dito sa atin. Pero ang dami mga ideya coming, and many of them coming from students and mga kabataan natin dito sa mga disaster merchandise na maaari. Again, it doesn't need to be expensive. Hindi naman kailangan namin na itong mga but flashlights, radio, very simple radio po na parang nakatutok po kayo sa radyo ng bayan. Yan po kapag meron tayong mga bagyo ay nagbo-broadcast po, patuloy yung pag-broadcast po yan. Ito, ang maliliit na bagay nito, maaaring makapagligtas po sa ating mga sarili. Nakita natin, Cathy, talagang these are Filipino innovations. May tablet ka, may radyo ka na makakatulong sa'yo for survival. Puntahan naman natin si Kirby. May katanungan pa daw tayo sa studio audience. Maraming salamat sa iyo, Gio. Sige, balikan muna natin yung ating mga bisita mula sa University of Caloocan, si Lodiver Garcia. Lodiver? Yung question ko po is for Asok Riboro po. So for us po kasi na college students, every time po na may storm, since maaga po yung klase namin, lagi pong late na aming nakukuha kung suspended po yung classes namin or what. Meron po kaya kaming mapupuntahan or saan po kaya kami pwede magtanong para po mas maaga naming malaman yung suspension? I guess ang suspension kasi hindi sa DILG. Well, yes, it's really the mayors because they're supposed to be more. That's already decentralized. So we will appeal to the mayor. We will remind them, and we will do what you are suggesting, that they should announce it early, di ba? Anyway, may deadline po ba tayo na binibigay na dapat 5 o'clock naka-announce na? Kasi minsan po talagang midday suspension, napaka-traffic po pag gano'n. Meron po bang binigay na deadline ng DILG para sa mga local government officials? I will have to check on that. I'm fairly new here, just started last October, so we'll take a look. But that is a very logical thing. And then, especially when it comes to floods and when it comes to storms, it can already be predicted. We do not have to wait at 7 o'clock to announce that. I mean, we should know that by 6-12 hours. So we will do that. And if we do not have a circular yet, we will do a circular.
if we already have a circular, we will remind them to do that. And to get in touch with Pag-asa and all the other, di ba, may mga early warning. But that's a very good suggestion, and I hope that we can act on it. Thank you. So do you estimate? Just a rejoinder, no, Ihan, yung warnings, no, at what we provide, Pag-asa and Project NOAA, is a support tool, no, para din sa mga mayors natin, no, para mabigyan sila ng sapat na kaalaman or yung impormasyon para sa kanilang desisyon, ano. Yung alas 5 kasi, just to ano lang, ano, ang ating mga forecast, kaya magkabang kayo paggabi, 11 p.m., no, usually dyan, yun, nagkakaroon na ng indication. May iba ngayon na papansin ko ngayon, gabi pa lang, nasasabi na nila, no? Tayo kasi, in the early hours of the morning, we continue to collect data. We continue to collect the most recent satellite images, the most recent data that the sensors provide, yung sinasabi ni Yusek Jimenez, from the sun, rain gauges, lahat yan, from the entire country, at particular dun sa mga lugar, no, na tinatarget na halimbawa ng isang bagyo. So lahat yan ay ina-analyze, lahat yan ay pinaproseso. Kaya yung alas 5 na sinasabing pag-broadcast ng Panahon TV, yung 5 o'clock bulletin, lumalabas yan. Pero hours prior to 5 o'clock, doon namin ina-analyze lahat yung mga pinakabagong para mabigyan tayo ng pinaka-latest na fresh look dun sa ating weather. Hindi talagang gusto lang namin na alas 5 lang sasabihin. Na hindi. Kaya naman, ngayon, sa tulong ng DILG and the MMDA na pag-usapan, gabi pa lamang yung monitoring dito sa mga parameters na ito at very, very aware na ang ating mga mayors. No? Ito mga data na ito already available din sa kanila. Again, to equip, to provide them with the necessary information on whether to suspend classes or not. No? So it will, sabi nga, we're trying to be accurate here. We're trying to be, sabi nga natin, talagang sure dito sa mga datas natin na binibigay natin sa mga mayor dahil sila nga magde-decide para sa suspension ng mga klase. Dapat magising na maaga si Mayor. Kirby. At syempre, kaya Cathy, Gio, kaya masarap yung ating talakayan ngayong gabi. Syempre, kasama natin yung ating bagong sponsor ngayon, ang Kaohsiung Coffee, ang nag-iisa at pinakamasarap na kape, #1 in the Philippines, Thai coffee ito, Cathy. Siyempre, sa mga nais pong malaman kung saan sila matatagpuan, pwede po silang pumunta sa 1200 sa EDSA, Quezon City. At kung sa iba pa pong impormasyon, maaari po silang pumunta sa Facebook account ng Kaohsiung Coffee. Hanapin lang po ang Kaohsiung Coffee. So, balik muna sa Injan, Cathy at Gio. Yan ang dapat inumin ni Mayor para maaga siyang magising. Pero balik tayo kay Yusek Fernandez tungkol pa rin dito sa suspension ng klase. Kasi meron na nga pong sistema, no? Pero bilang magulang po ito, from my personal experience, sa Quezon City, sasabihin ko na kung anong lungsod, wala po dati ang Mayor. I think he was out of the country. So, ang responsibilidad po ay pinasa sa Vice Mayor. Pero ang sinabi po ng Vice Mayor, dapat po yung barangay captain. Sino po ba talaga ang dapat mag-decide kung wala po ang mayor? That's a very good question, and that should be resolved very clearly kung sino, especially with the disaster, and especially within this period, diba, when we expect a lot of raining. So we will certainly look at that issue and we will resolve. Dapat may tao talaga, may officer of the day to handle, to take care of all of this. So yes, we will certainly look at that problem. Okay, si Ms. Santos, meron pong gustong idagdag yata? Actually, doon po sa suspension of classes, may mga announcement na po tayo na before 4 o'clock dapat po ay nakakapag-announce na ang local government kung ibang location ay mayroong pagbabaha na kung saan ay kailangang isuspend ang klase. Ito po ay tinutulungan ng ating mga local barangay units na sila rin po ang magbibigay ng information sa ating mga mayors. At ang mayors naman po ay nakikipag-ugnayan sa ating mga schools, division superintendents na kung saan ang kanila pong area ay baha na kailangan pong mag-suspend ng klase. Kung mapapansin din po natin yung Executive Order number 66, doon po nakapaloob ang pagsususpindi ng klase. Okay, maraming salamat po. Okay, at
Siyempre, hingin na natin ang final words ng ating mga guests. Siyempre, Mickey, simulan natin sa'yo bilang isang proactive citizen, especially sa panahon ng tag-ulan. Well, madagdag ko lang dun sa question kanina. Meron yung mga college students kayo na pinupunta ng website. Very simple lang siya, maypasokba.com. Tapos niload ko siya ngayon dito. Ang sagot, ayun, meron. Pero minsan pag walang pasok, kunwari, sabihin niya na sa Marikina wala sa Quezon City. But that's for now. Dapat meron pa rin initiative yung pamahalaan natin, maging accurate yung mga tulad nitong mga civilian efforts, etc. And speaking of civilian efforts, meron tayong initiative para mag-cope at mag-adapt dito sa climate change. I was recently sent to Japan, yung National Youth Commission and the Japanese government, to study kung paano yung kultura nila doon. And may stark difference talaga ng pagtingin nila sa disaster at dito sa Philippines. For example, ready na sila, may radyo na sila doon na the battery or rechargeable, na kung kailan walang kuryente, for example, makakarinig sila ng news, etc. Ang pangalawa, malaki talagang role ng civil society when it comes to giving public pressure to the government, especially to our local governments, na kulang sa political will sa pag-implement ng projects, adaptation, etc. And third is for the government to be more proactive in these efforts. And I appreciate although the efforts now na sabi nga ng World Bank, maganda naman yung framework ngayon, may intention naman, may direction naman. However, it's gonna take a really long time for it to be seen dito sa grassroots level. So yun lang, ma'am. Maraming salamat, Mickey Eva, mula naman po sa DPWH, Director Nick Tambal. Huling mensahe nyo na lang po. In anticipation of the rainy season, lalong lalakas pa yata sa mga darating na buwan, mayroon kami mga flood control projects at this time na kung saan ikino-coordinate namin sa lahat ng agencies na involved, especially LGU, sa MMDA rin, ayun, kami partner sa MMDA, and sana ang aming, naman dyan, ang aming panawagan sa ating mga kababayan, ang aming mga ginagawang efforts dyan ay medyo pagpahalagahan nila at iwasan natin yung indiscriminate throwing of trashes para itong ating improvement na ginagawa sa ngayon ay hindi na rin matulad ng dati na palaging plug dahil nga maliit. Sa ngayon sa aming master plan kasi ito, in-improve namin, pinalakihan yung mga dadaanan ng tubig. Okay. Maraming salamat. Tawagin naman natin si Major Manuel Garcia to close. Ang ating po mga rescue workers ay lagi nating tatandaan, nakahanda. Ngunit isipin po natin yung kanilang mga limitations. No? Limitations sa equipment, limitations sa oras, at saka yan din po ay tao na kailangan din po ang safety, no? Ang unang-una. Okay. Kailangan po natin na gawin dahil wala pong magre-rescue sa inyo kung mismong yung nagre-rescue mawala ng buhay. Maraming mga cases na ganyan, no? Yung nagre-rescue mismo ang nawawala ng buhay dahil gusto niyang makasagip ng ibang tao. Ang panawagan po natin, makinig po sa mga paalala ng ating mga line government agencies at laging tune in sa radyo, sa TV, tingnan ang huling balita, laging handa at laging makinig sa payo ng ating mga otoridad. Maraming salamat, Major Garcia. Isang maikling mensahe na lang po mula kay Asek Buwan-Liboro ng Pag-asa o ng DOST. Salamat, Cathy, Gio, at Kirby. I think now more than ever, we have a government working together. Dito po sa pagsupo o pag-address itong ating pagbaha at sa mga pagbagyo. At hindi lamang po yan, hindi lamang working together ang government, we are sharing information na nakakatulong sa aming mga ahensya isa't isa. At hindi lamang po yan, ang gobyerno niyo po, lahat ng impormasyon na ito ay binubukas na po sa inyong lahat, sa publiko, para makita niyo na rin po itong mga batayan ng ating pagdedesisyon. So, hinihiling po namin naman din ang kooperasyon ng taong bayan naman upang with all this information, with all these advices, sundin natin ito, pagkat ito po ay impormasyon na makakaligtas po sa inyo. Maraming salamat. Mula naman sa DepEd, Ms. Henya Santos. Kami po sa Department of Education ay lagi po kaming nakahanda at para po sa information ng lahat, kami po ay naatasan ng aming Regional Director na si Dr. Luz S. Almeda
na ang bawat member po ng RDRIMC or Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, kalinsabay po ng ating members from the Division DRIMC and School DRIMC, may mga members po kami na nakamonitor sa Pag-asa at ito po ay naka-duty sa gabi para po pag dumating ang oras na may mga suspension of classes, ang ating pong mga mag-aaral, ang ating pong mga magulang ay makakatawag sa aming opisina para po sa impormasyon hinggil po sa suspension ng klase. Okay, maraming salamat po. Mula naman po sa DILG, Yusek Francisco Fernandez. Yes, DILG naman, we have 3 levels of activities with regards to disaster preparedness and prevention. The first level is evacuation and so on. So we have reviewed, especially in barangays with informal settlers, kasi mga informal settlers are the number 1 victim. We have reviewed their disaster plans and we have conducted drills already, parang actual drills on mga ganito, and we want to do that and we will continue doing that. We are forming a quick reaction team to look at that. And because of the suggestion today, we will also remind our LGUs with regards to the points, suspension of classes and so on. So that's number 1. The second level, I discussed it kanina, the solution talaga for the informal settlers is to relocate them permanently in relocation sites that are ideal. And then third that we are doing, and it's in the news lately, is the 18,000 peso assistance for people, for informal settlers to evacuate themselves, to move out of this area of disaster while waiting for their permanent relocation site, which may not be ready. So this would help them. And 18,000, it looks like a big amount, but if you analyze it, if we wait for a disaster to happen, the rescue, relief, rehabilitation is going to be more expensive than 18,000. So we are investing precisely to prevent as a calamity prevention thing. Maraming salamat po, Yusek Fernandez, at mula naman po sa MMDA General Manager, Yusek Corazon Jimenez. Kami sa MMDA, laging laman ng news, no? Sa newspaper po at sa telebisyon at radyo. Ang gusto ko na lang panghuling panawagan, I'd like to encourage volunteerism. Dito sa MMDA, meron kaming tinatawag na Metro Manila Emergency Volunteer Corps. Pwede ho kayong makipag-ugnayan sa amin and be a volunteer. Marami ho kaming pwedeng ipagawa sa inyo at kami kasama ninyo sa ating ginagawa dito sa Metro Manila. Mahalin po natin ang Metro Manila. Ang pangamba pong nararamdaman ng ating mga kababayan ay isang tanda ng hirap na pinagdadaanan ng buong bansa sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo. Naway ang mga buhay at ari-ari ang nawala dulot ng mga pag-ulan at pagbaha ay maging alaala sa atin ng kahalagahan ng pagiging handa sa bawat sakunang dumarating. Ang pagiging preparado ng Pilipinas sa pagdating ng tag-ulan ay hindi isang solo effort na kakayaning solusyonan ng ilan. Hindi po kaya ng pamahalaan ang trabahong ito ng mag-isa. Ang ng bawat isa sa ating mga kababayan ay magsisilbing huli o huling piraso ng solusyon na magbibigay sa atin ng tunay na kahandaan. Pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno ay isang magandang aksyon para mapakita po natin ang kagustuhan ng pamahalaan na iligtas ang mamamayan sa panahon ng tag-ulan. Naway makiisa po tayong lahat para isang layunin para makita po natin na epektibo ang mga bagay na ito at meron tayong wastong kahandaan at kaalaman. Ako po si Gio Tingson. Ako po si Cathy San Gabriel. Magandang gabi, ako po si Kirby Cristobal. Naway nakatulong po kami sa inyo sa oras ng talakayan. Ito ang Oplan Tag-Ulan, a PTV Special 4